May natatagong munting kaharian sa maliliit na kahon. Sa halip na nasa gubat, dito sila naninirahan. Lalo na't may banta na maubos ang kanilang lahi. Malamig at kalma ang panahon sa Baguio City. Tamang-tama at naghahanda na rin maghanap ng pagkain ang field worker bees. Sa kanilang grupo, sila ang bida at nauuna sa paghahanap ng pagkain. Ready na sila. 5 kilometro mula sa kanilang bahay ang kanilang iikutan. Don't worry, tinagurian silang Master Navigator. Kaya siguradong hindi sila maliligaw pauwi. Kapag sapat na ang nauwing pagkain, awat na. Oras na para bumalik. Pero wait, bago sila papasukin, nandyan ang guard bees. No food, no entry. Ang isang field worker mukhang walang dala. Nako po, yari na. Sa loob ng maliit na kahon, may kahariang pinamumunuan ng isang reyna. May kanya-kanyang papel ang bawat isa. Abala ang mga cleaner bee sa paglilinis sa kanya. Hindi lang reyna ang sinisiguradong malinis. Maging ang mga butas sa paglalagyan ng larva o yung uod. Ang ganitong gawi, training umulo nila para sa susunod na promotion. Ang maging nursing bee na magpapakain sa mga larva. Pinakapasok yung buong ulo niya. Yung head niya mismo doon sa loob ng butas. Tapos niluluwanan niya yung mga nakuha niyang nectar. So, ibig sabihin, yung butas na ginagawa nila, pasok yung katawan nila. Yes po. So, kung mas malaki yung bubuyog, mas malalaki rin yung mga bubuyog. But they're all very busy. Busy filling it out, busy cleaning yung mga butas. Pagkatapos maging nursing bee, ready na para maging builders ng kanilang colony. Merong mga bees na naandun lang sila sa paligid ng butas. Parang nililinis nila yung paligid ng butas. That's the bees' way of cleaning the area, disinfecting it, to make sure that yung mga papasok, malinis, and all that. Inaayos nila ang kanilang bahay sa pamamagitan ng paglalagay ng pheromone trails. Isa itong kemikal na nilalabas ng mga bubuyo bilang signal para sa komunikasyon. Pagmamarka ng pagkain at tirahan. Pagkatapos ay papasukin na nila ang pagiging guard bees. Pinaalis niya ang drone bee na ito. Ang drone bee, trabaho lang niyang magparami sa reyna. Dahil tapos na ang kanyang trabaho, kailangan na siyang paalisin, lalo na kapag hindi sapat ang pagkain. Nakakilala ko si Julius, isa sa mga beekeeper sa Baguio City. Mahigit 2 taon na siyang nagba-backyard bee farming. They're all hovering around us. It's considered safe, no? Yes po. Opo, hindi naman tayo masting ng mga yan eh. Yes po, kasi ito po yung mga species ng mga honeybees na mababait. Ito po yung may scientific name na Apis mellifera. Sa halos araw-araw na pagbabantay sa kanyang mga alaga, kilala na raw niya ang ugali ng mga bubuyog. Itong colony na ito, papasok sa ditong colony, may mga guard bees po kasi tayo dito. Ito yan yung may mga gate eh, no? Tapos para may parking sila,
Parang spaceship, di ba? May parking na, tapos papasok sila doon sa loob, no? Yes po. Usually po may mga guard bees po tayo dito. Guard bees. Yes po. Sila po yung nag-check kung may dala ba silang nectar Paano kung walang dalang nectar yung bee? hindi po nila papapasukin. Ganon? Yes po. Kapag handa na ang guard bees suungin ang laban sa labas ng kanilang kaharian, aatasan na silang maging bee field worker. Tagahanap ng pagkain at tagabuhay sa colony. Kapag narating na ng mga bubuyog gaya ng field bees ang kanilang edad na 43 days, namamatay na lang sila ng kusa. Ito daw yung mga bubuyog na na-reach na nila yung kanilang lifespan. Ang isang ito, naging pagkain na ng mga langgam. Challenging ang buhay ng bee field workers, lalo na't posibleng may dalang panganib sa paghahanap ng makakain. Ang Baguio Benguet ay maraming mga vegetable farm. Mga vegetable farmers po natin na nag-i-spray sila ng pesticides. And then na-affect yung ating mga honeybees kasi especially yung mga flowering plants. And then pumupunta itong mga honeybees natin para kumuha ng nectar and then nakukuha na nila yung pesticide. Ang pesticide na nakukuha ng field bee sa labas ng colony, posibleng nilang ikamatay. Halimbawa, may mga honeybees na umuwi sa colony and naiuwi nila yung pesticide, maraming mamamatay. Noong November 2023, wala 70 to 80% ng mga bubuyog ang namatay sa kanilang bee farm. Sabi ng United Baguio Beekeepers Association, posibleng lumala ang sitwasyon kung patuloy ang paggamit ng hard pesticide. Sa ngayon po, marami pong tinatawag na cases of beehive poisoning. Hindi minsan naiiwasan na yung mga halaman na nasprayhan po ng highly toxic pesticide ay nakukuha po ng ating mga alagang bubuyog during their pollination activity. Dahil inaalagaan, mas namomonitor po natin kung gaano karami yung namamatay at kung ano nangyayari sa kanila. Yung pong ating wild bees, napapansin na lang ng mga honey hunters na mga kasama po natin na paunti rin ng paunti. Ayon sa United Nations, ang posibleng pagkaubos ng mga bubuyog ay 1,000 beses na mas mataas kaysa normal. Isa na dyan ang paggamit ng pesticide. Kaya target ngayon na mapababa ang epekto ng pesticide sa mga bubuyog sa taong 2030. Sa ilang bahagi ng Benguet, organic farming ang sagot para makaiwas sa paggamit ng pesticide. Itong mga pechay na to, mas natitinda nila ng mas mahal at mas safe kasi nga yung pagpapalaki dito sa pechay, hindi nila ginamitan ng pesticides. So if these insects can survive dito sa mga dahon ng pechay na ito, lalo na tayo. Kilalang madiskarte at masisipag ang mga bubuyog, pero alam din nila na maigsi lang ang kanilang buhay. Kaya mahalagang mapanatiling ligtas ang kanilang ginagalawan para ang kanilang misyon sa munti nilang kaharian ay magampanan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.